Balita para sa mga riders at delivery personnel. Ngayong araw, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na kabilang ang mga riders at delivery personnel sa saklaw na ipatutupad na dagdag 85 pesos na sahod para sa mga gawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ito'y upang mas mabigyan ng malinaw na benepisyo at proteksyon ang mga manggagawa. Narito ang report ni Erica Trinidad. Department of Labor and Employment o DOLE nakabilang sa saklaw ng bagong 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila ang mga driver na may employer-employee relationship. Kinilala rin ng kagawaran ang pangangailangan mabigyan ng mas malinaw na proteksyon ang mga manggagawa sa gig economy, kabilang ang mga rider at delivery personnel. Sa isang press briefing, sinabi ni DOLE Secretary Francisco Tolentino na ang mga driver na may umiiral na employer-employee relationship ay saklaw rin ng Wage Order number NCR 27 at dapat makatanggap na itinakdang dagdag sahod. Gayunman, nilinaw ng kalihim na iba ang sitwasyon ng mga manggagawa sa gig economy gaya ng delivery riders dahil nakabatay ang kanilang trabaho sa digital platforms at iba't ibang uri ng kasunduan sa pagtatrabaho. Medyo komplikado itong gig economy kasi wala pa tayo ngayong eksaktong pamantayan. Meron pong mga platform app companies na nagbibigay talaga ng minimum wage. Meron pang midagdag nga dahil minsan alam nyo naman yun, wala naman itong 8 hours work na hanggang alas 5 lang. Minsan nagpapadeliver yung iba, alas 1 ng umaga, alas 2 ng umaga. So, inaamin ko po na sa ngayon, wala pa tayong pamantayan dito. May mga kontrata sila, isa-isa. May iba nga, nagmo-moonlight sa iba't ibang platform, nagdadrive sa... Dahil dito, bumuo ang DOLE ng isang labor advisory na layong magbigay ng mas malinaw na patakaran sa proteksyon at benepisyo ng mga manggagawa sa gig economy. Ayon kay Tolentino, inaasahan tatalakayin sa iminungkahing polisiya ang usapin ng social protection kabilang ang saklaw ng Social Security System o SSS at PhilHealth, gayon din ang iba pang benepisyaryong maaaring matanggap ng mga rider at delivery personnel. Nahabol dito sa mga darating na buwan ay hindi lang yung pare-parehong sweldo, kung hindi yung kanilang benepisyo. Nakakalungkot sabihin na merong iba na hindi rehistrado sa SSS, walang PhilHealth, kagaya nung rider na napasyalan ko, yung nasaksak sa Malabon, nakaburol ngayon sa Quezon City, wala pong katiyakan ng kanyang PhilHealth. Ibig sabihin, hindi siya rehistrado. So, ganun po yung gusto nating ilabas. Magkakaroon tayo ng labor advisory or order in the coming months. Medyo mahirap, binabalangkas pa ho natin yun. So, yung tanong nyo, saklaw ba? Dapat po saklaw. At kung merong mga riders na hindi natutugunan, nagbabayad below minimum wage, ay siguro makipag-ugnayan sa amin tanggapan. Hinihikayat din ng DOLE ang mga manggagawang naniniwalang hindi nila natatanggap ang mga benepisyaryong nararapat sa kanila na lumapit at magreklamo sa kagawaran upang masuri ang kanilang employment status at matiyak ang pagsunod ng mga employer sa umiiral na labor law. Patuloy namang pinag-aaralan ng DOLE ang mga hakbang upang mapalawak ang proteksyon sa mga manggagawang nasa mga bagong uri ng employment arrangement. Ayon sa DOLE, layunin ng labor advisory na matugunan ang mga hamon sa mabilis na paglago ng gig economy habang tinitiyak na napapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Para sa UTV News, ako si Erica Trinidad, sumasaludo sa bawat Pilipino.